Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa mga pasyente na tumatakbo po sa ating clinic dahil po sa sinabihan sila ng doktor nila sa clinic man or sa ospital na kailangan i-confine sila or yung mga anak nila. At dahil po walang pera or kulang sa budget, syempre nagmamakaawa itong mga pasyente o mga magulang ng pasyente na kung pwede, Dok, sa bahay lang muna, Dok. Pakireseta na lang po ninyo, Dok. Baka po makalusot po sa bahay. Kadalasan po, as a matter of fact, lahat po ng pasyente na tumakbo sa aking clinic, syempre, dahil talaga sa hindi pumayag ang doktor sa clinic or sa ospital na magbigay ng reseta na pwede sana itry sa bahay. Baka makulusot po yung pasyente na hindi po kailangan i-confine sa ospital. No? Kaya po, tumatakbo sila sa clinic. Ako po wala akong personalan dito. Kaya lang, naawa po tayo sa mga pasyente o kaya sa mga magulang nila. Kasi, hassle masyado. Gumastos sila sa clinic o kaya sa ospital. Nakita sila, in-advise sila na ipapo-confine. Hindi sila binigyan ng reseta. Tatakpo sila sa akin. Gagastos na naman sila. Pamilete. Syempre, magbayad sila ng konti. Kahit 60 pesos lang. Kasi yun po ang consultation fee po natin since March 1, 1997. For almost 30 years, hindi po tayo nag-i-increase ng consultation fee natin. At 60 pesos per consult. So, kahit na ayaw pa rin natin gumastos ang pasyente. At yung hassle mismo, lalo ngayon, traffic masyado. At, syempre, gagastos rin sila ng gamot na inumin ng mga pasyente nila sa bahay. Di ba? So, ang akin lang po is, hindi ko naman nakikialam sa desisyon ng doktor or kaya sa desisyon ng doktor sa ospital. Lalo pag mayroon hospital policy na hindi pwede magreseta ng take-home meds sa pasyente kung ayaw nila magpo-confine. Hindi ko yan kinokontradict kasi siyempre, ayoko makialam sa inyo. Pero para sa akin, parang hindi po maganda yan. Kung ayaw magpo-confine, pwede po natin ipapirma ng waiver na refuse hospital admission and insisted for a take-home prescription. Tapos ipapirma po ninyo. Siyempre, para sa protection rin ng doktor sa clinic or ng doktor sa ospital. Baka mamaya may mangyari yung pasyente sa bahay. Niresetahan po natin ng take-home meds. Baka mamaya may mangyari sa bahay. Pwedeng sisihin yung doktor sa clinic o yung doktor sa ospital na pwedeng balikan. Dok, bakit hindi kayo nagsabi na ipapakonfine yung pasyente namin? Yung reseta mo, hindi po kaya. Pero at least meron kayong ebidensya na pinasign po ninyo ng waiver, di ba? So, at the very most, pasign ng waiver, bigyan po ninyo ng admitting order sa hospital, just in case, hindi makalusot sa bahay, pero ang pakiusap ko lang po, pakireseta naman po ninyo yung pasyente na inumin po niya yung gamot sa bahay. Baka makalusot sa bahay.
Kasi, kaya, ginawa ko itong topic ngayon kasi 2 days ago, meron pong nanay na naman. Tumakbo sa clinic, dala-dala po niya yung anak niya. Galing siya sa isang hospital sa far, or not really that far, sa may Bunawan. Okay? Yun ang sabi niya. Doc, na-injection siya ng isang dose ng antibiotic. Okay? Na-injection, ha? At in-advise ng doktor na ipapakonfine ko daw yung anak ko. Sinabihan ko po yung doktor na kulang po yung budget namin kahit sa SPMC nga kulang kasi kailangan pa rin ng pera kahit magpapakonfine sa SPMC na isang government hospital. Nagmamakaawa po ako na kung pwede, pakireseta na lang po yung anak ko, Dok, sabi po ng nanay. Baka makalusot po sa bahay. Ayaw ng doktor sa hospital, sa emergency room. Kaya napilitan siyang umalis sa hospital at tumakbo sa atin. So yun po ang aking advice. Okay? Na pasign ng waiver, bigyan ng admitting orders, at reseta para pwede niyang inumin sa bahay. Lalo pag nag-inject po kayo ng first dose ng antibiotic, syempre, kailangan talaga ng meron siyang inumin na antibiotic sa bahay to complete the antibiotic for at least 7 days, di ba? So, yun lang ang request ko sa ating mga kapwa. Lalo kayong mga younger doctors. Pag hindi po niyo ginawa yan, at tatakbo sa ibang doktor yung pasyente ninyo, at naresetahan ng ibang doktor, at nakalusot yung pasyente sa nireseta ng doktor na inumin lang niya sa bahay, naku, hindi na po yan babalik sa inyo. Pero pag naresetahan ninyo ng maayos, dala-dala ng admitting orders, na sign po ng waiver, pag makalusot sa bahay, babalik pa rin sa inyo yan next time na magkasakit sila. O kaya pag hindi makalusot sa bahay na sa reseta ninyo, magpapakonfine yung pasyente at kayo pa rin kunin na doktor ng pasyente. Ganon po yan. Wala po akong personalan. As a matter of fact, yung nangyayari, sa totoo lang po, pabor sa akin yan kung tutuusin. Kasi, tatakbo sa akin, di ako ang kumita. I don't want to sound like making medical practice like a business, no? Kumita. Pero I have to be frank, no? Pero masyadong hassle sa mga pasyente. Siyempre, pag pumunta sa akin, gagastos naman sila ng pamilete. Magbayad na naman sila sa akin. Although, 60 pesos lamang. Since March 1, 1997 ko po yan charge. Yun po ang consultation fee natin. Since March 1, 1997, 60 pesos lamang for more than 30 years. Pero kahit mura po yung ating consultation fee, syempre, gagastos naman yung pasyente ng gamot para inumin po niya sa bahay, di ba? So, yun lang ang aking request sa ating mga kapwa. No? Okay? Para hindi lalong maghirap yung mga mahihirap. No? In fact, meron po tayong pasyente 2 years ago. No? Meron nga akong ebidensya na meron siyang statement of account. I think he stayed in the hospital for only 2 hours sa emergency room sa isang private hospital dito sa Davao City. Ayan, January 11, 2024. Okay? Dumating siya sa emergency room 7:32 sa gabi. At umuwi siya after exactly 2 hours, 9:32 sa gabi, on the same day.
Ha? Na-inject siya ng isang dose ng antibiotic. Ha? At dahil walang pera na, hindi kaya magpa-confine, nakikiusap siya sa doktor sa emergency room. Kung pwede, magreseta na lang po na yung take-home meds na inumin sa bahay. Hindi pumayag yung doktor. Kaya tumakbo sa akin after 7 days, yung asawa ng pasyente, nandun pa sa bahay, buhay pa. At nung January 11, nung nasa emergency room, 2024, sinabihan ng doktor sa emergency room na, Mrs., grabe yung pasyente ninyo, kailangan i-confine sa ICU. No? Ayan. So, after 7 days, pumunta yung nanay o yung asawa ng pasyente, sabi ni Mrs., okay pa man yung pasyente ko, Dok. Buhay pa. At okay naman ang huminga ng maayos, hindi nahirapan. So, well, of course, in fairness to the doctor na nagtingin sa kanila sa emergency room, ayaw ko rin sana mag-comment tungkol dito. Pero, if you ask me, kailangan pa ba i-confine yung pasyente 7 days ago? I doubt. Kasi, ang sabi ng misis, okay pa man yung pasyente to, pero ayaw magreseta eh. So, yung ano ko lang is, kung hindi ba papo-confine, pakireseta naman ninyo. Kasi nagbigay ka ng first dose ng antibiotic eh. Kahit antibiotic lang inumin niya sa bahay. Pero ang tanong natin, kailangan pa ba talaga ng antibiotic? After 7 days, walang antibiotic sa bahay. Hanggang ngayon, buhay pa. Walang lagnat. Huh? So anyway, I'm not questioning the competency of that doctor sa emergency room. Pero ito lang po ang aking observation. No? Okay? And syempre, may conclusion ng konti, pero justified. In fact, ang bill po, after staying for 2 hours sa emergency room, ang bill ng husband niya ay 55,920 pesos. So, yun lang po. Maraming salamat po.